Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Anong ibig mong sabihin doon, tanda? Ano ang ibig mong sabihin na sa kanila ito? Binabalaan kita, kumonsulta ako sa isang abogado at kung dadalhin namin ito sa korte hindi mabibilang ang kontratang pinirmahan mo. Ang real estate certificate ay atin pa rin. Galit na sinabi ni Sandrila. Mukhang matagal na silang nagtatalo tungkol sa bagay na ito. Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Mas maaga nang tawagan niya si Mawinters, naramdaman niya na si Mawinters ay may mabigat napi. Nag-away pala sila. Kahit na ang bahay ay pag-aari ng pamilyang Crawford, bakit lalabanan pa sila ni Gerald para dito? Saka, hindi ba nanalo si Gerald sa loto? Bakit niya pa rin gustong makuha ang bahay na ito? At hindi ko alam kung saan ko nawala ang susi ng bahay para sa lock, galit na nagpatuloy si Sandrila. Humph! Nagngangalit si Mawinters habang kinuha ang isang malaking bato mula sa lupa. Excuse me, ano sa palagay mo ang ginagawa mo? Tanong ni Sandrila habang umaatras siya sa pagkabalisa. Pagkatapos ay sumugod si Mawinters patungo sa pintuan at binasag ang lock gamit ang bato. Pagkatapos ay kinandado niya ang isang bagong kandado mula sa kanyang bulsa. Gerald, sa lock na ito, hindi sila maglalakas loob na palitan ang lock sa iyong bahay. Tama na ang gulo na ito. Pumasok tayo sa loob at maglinis mamaya. Pumunta ka sa aking bahay para sa hapunan, nagluluto ng maraming pagkain ang tita mo para sayo. Sinabi ni Winters. Sige. Kinuha ni Gerald ang kandado at pilit nang umiti. Ang pangalawang hipag naman ay hindi ang unang taong nag-lock ng pintuan ng kanyang bahay. Ang una at pangatlong hipag ay kasangkot din. Nakita ni Gerald kung gaano mabagsik at hopeless ang mga pangyayari at napilitan na lamang siyang ngumiti. Ang mukha ni Sandrila ay naging mapula. Umiiyak siya habang tumatakbo pabalik sa bahay para tumawag sa telepono. Matapos ayusin ni Gerald ang kanyang bahay, pumunta siya kay Mawinter para sa hapunan. Sinalubong siya ng ilang makintab at bagong mga kotse na nakapark sa harap ng bahay ni Mawinters. Ang pinakamagandang hitsura sa gitna ay isang itim na Passat. Bagong bili ang lahat ng ito. Mukhang nandoon ang magkakapatid, mula sa pinakamatanda hanggang sa pangatlo ay nandoon. Sa mga nakaraang taon, kadalasan ay gaganapin nila ang maraming malalaking selebrasyon at okasyon na tulad nito, ngunit sa taong ito, iba ang sitwasyon. Habang papasok sa bahay si Gerald, may narinig siyang malakas na kumabog sa mesa. Bakit? Iyon ang aming bahay at sa anong otoridad dapat naming ibigay ito sa kanila? Oo nga, ma, narinig ko na sa oras na ito ay nagwawasak na sila ng maraming mga bahay at para bayaran ang mga ito sa demolisyon, ang bawat sambahayan ay tatanggap ng libu-libong dolyar. Nagsisimula na silang ayusin ang mga kalsada at dahil ang aming bahay ay nasa tabi ng bundok, maaari pa nilang gawing isang tourist attraction o kahit isang base sa pelikula ang ating mga bahay. Pagkatapos nito, ang mga bahay natin ay nagkakahalaga ng maraming pera. Pera? Tuwang-tuwa na sinabi ni Francis Winters. Oo? Si nanay, isang kaibigan ko, ay nag-invest sa tourism sector sa kanyang bayan. Matapos mabuwag ang kanyang bahay, nakakuha siya ng 2 bahay. Sinabi ni Queenie Winters. Ayon din. Ang pamilya ni Gerald ay sinamantala ng higit sa atin, bukod dito, nanalo siya ng daan-daang libong dolyar na halaga ng loto. Galit na hinampas ng panganay na lalaki ang mga kamao niya sa lamesa at kumunot ang noo. Hintayin natin bukas. Hahanap ako ng isang taong tutulong sa atin na mabawi ang bahay. Kuya, bakit mo naisip na ikaw lang ang makakagawa niyan? May mga connection din naman ako. Oo nga, tama. May mga connection din ako, alam mo. Dagdag nito, kung maibabalik mo ang bahay, hindi ba nangangahulugan na ang bahay ay nasa ilalim ng iyong pangalan pagkatapos? Ang buong pamilya ay nagsimulang mag-away. Sa puntong ito, hindi na makatayo si Gerald sa gilid at makinig sa usapan nila kaya naglakad na siya papasok. Kayong lahat, huwag na kayong mag-away. Kung gustong-gusto nyo ang bahay na ito, kunin nyo. Sabi ni Gerald. Gerald, wala itong kinalaman sa'yo, kaya itigil mo ang kalokohan mo. Hindi mahalaga kung kanino mo gustong ibigay ang bahay ay pag-aari pa rin ng pamilya nyo. Malamig na sinabi ni Winters. Si Gerald naman ay nagsawa sa drama. Dahil sinabi mismo ni Gerald, hindi mo na kailangang alalahanin ito, matanda. Nagmayabang ang hipag.
Para naman kay Queenie, Francis, at sa iba pa. Tiningnan nila ng masama si Gerald. Hindi sinasadyang pinahiya sila ni Gerald dati sa ospital. Dahil sa pangyayaring iyon, anumang salitang lumabas sa kanyang bibig sa sandaling ito ay kinakagalit lamang nila. Okay, tama na. Medyo matagal na mula nang bumalik si Gerald kaya kumain muna tayo. Sininyasan ng panganay na kapatid ang lahat sa hapagkainan matapos marinig ang sinabi ni Gerald. Sa pagtitiyagan ng panganay na kapatid, doon lamang nakaupo ang pamilya sa hapagkainan. Tungkol sa bahay at sa galit na ekspresyon sa mukha ng kanilang ama, natatakot siyang magkasakit ito muli dahil sa stress at tensyon. Sa makatuwid, sa pansamantala, walang nagbanggit nito sa kanilang pinag-uusapan. Gerald, natapos mo na ang internship mo? Nakahanap ka na ba ng trabaho? Tanong ng pangatlong kapatid. Ha, parang wala pa siyang natagpuan na trabaho. Mahirap maghanap ng trabaho ngayon. Ngunit tingnan mo siya ngayon, nagtatrabaho siya sa isang opisina para sa isang insurance company, hindi ba magaling iyon? Ipinagmalaki ng pangatlong hipag. Mas maganda pa ang trabaho ni Queenie. Kahit na ang kanyang trabaho ay medyo mahirap, humahawak ito ng walang katapusang potensyal para sa mga pag-unlad sa hinaharap. Si Francis ay bata pa rin para sa kanyang edad, ang mabuhay ng komportable ay hindi magandang bagay. Ang pangalawang hipag ay nanunuya at sumagot. Hindi ako naghahanap ng trabaho, sabi ni Gerald na pinuputol ang pag-uusap. Hindi mo kayang makakuha ng trabaho. Plano mo bang mabuhay gamit ang pera na nakuha mo sa loto at wala kang ginagawa? Mamatay ka sa gutom sa susunod at bukod dito, kapag wala kang disenteng trabaho, sino ang hahanga sa'yo? Ngumisi ang pangalawang hipag. Yeah, natatakot akong mahirap para sa isang tulad ni Gerald na makahanap ng magandang trabaho. Pero ang aming kumpanya ay kulang sa isang cleaner sa banyo. Naalala ko noong huli si Tita Leslie, na naglinis ng mga corridors, na sinabi niya na ang kanilang cleaning company ay kulang sa mga cleaners kaya sinabi niya sa amin na tulungan siyang makahanap ng isa. Kahit na medyo pangit ang trabaho, ito ay trabaho pa rin. Nagsalita si Queenie at mapangasar ang boses niya. Tama si Queenie. Gerald, kung gusto mong maghanap ng trabaho, bibigyan ko si Tia Leslie ng ilang mga regalo para makuha mo ang posisyon. Tumango ang pangalawang hipag bilang pagsang-ayon. Oo, hindi iyon magiging problema. Tumawa si Francis habang siya rin ay pumayag. Nung una silang nagkita noon, nasa probation pa rin sina Francis at Queenie. Nasaktan ang kanilang pride matapos silang mapahiya ni Gerald sa libu-libong dolyar niya. Ngunit ngayon, pagpasok nila sa realidad, lumawak ang kanilang kaalaman. Sa kanila, si Gerald ay isang tao na nanalo lamang ng maliit na halaga sa loto. Nagpatuloy sila sa pag-iinsulto para maliitin si Gerald. Binaba ni Gerald ang kanyang ulo habang kumakain ng pagkain. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya, ang aking birthday ay gaganapin na pagkalipas ng 3 o 4 na araw. Iniimbitahan ko ang aking mga kaibigan na sumama at ililibre ko sila ng hapunan, lahat kayo dapat sumama din sa amin. Inimbitahan sila ni Gerald ng mahinahon ang kanyang boses. Okay Well, Gerald, hindi ito tulad ng gusto ka naming insultuhin o ano paman, maaring mayroon kang kaunting pera pero bakit ka mag-aabala na i-celebrate pa ang birthday mo? Hindi ka naman tulad ng ibang mayayaman. Makikita natin pagdating ng oras, pupunta tayo kung malaya tayo. Yeah, lahat tayo ay abala sa ngayon, wala kaming oras para sa iyong birthday. Ay tama, sa meeting namin kanina, sinabi sa amin ng aking leader na magkakaroon ng isang event na magaganap sa loob lamang ng ilang araw. Sinasabing ang lahat ng mga pinuno mula sa lalawigan ay dadalo sa kaganapang ito, kaya marami kaming mga bagay na dapat ayusin. Pasensya na pero wala akong oras para makasama. Sinabi ni Francis. Si Queenie ay abala rin sa ibang bagay. Naintindihan agad ni Gerald ang kanilang intensyon. Wala sa kanila ang magtatabi kahit isang minuto para sa kanyang kaarawan. Oo, walang problema, kung hindi ka abala, pwede kayong pumunta. Sinasabi ko lang. Iyon lang. Sagot ni Gerald. Natigil ang lahat sa pagsasalita sa oras na iyon. Gerald, pwede mong sabihin sa iyong mga kaibigan na pumunta na lang dito. Magdiriwang pa rin tayo kasama kayo at maghahanda pa ako ng isang malaking kapistahan. Sabay-sabay na sinabi ni Namor at Mars Winters. Nang marinig ang kanilang mga salita, uminit ang puso ni Gerald. Okay, hahayaan ko silang tikman ang iyong luto Mars Winters. Bibili ako ng mga grocery. Pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pag-uusap. Nang matapos na ang hapunan, umuwi na ang magkakapatid.
Handa na ang lahat na matulog nang biglang tumawag si Winters kay Gerald. Gerald, sandali lang. Mayroon akong mahalagang bagay na dapat kong sabihin sa'yo. Ano ayon, Winters? Hinawakan ni Winters ang manggas ni Gerald at pinaupo siya. Siyempre, magandang balita. Nang tumawag ka ng mas maaga ngayon, sinabi ko sa'yo ang tungkol dito, pero naisip kong mas mahusay na sabihin sa'yo ng personal. Hindi maganda na pag-usapan ito sa harap ng mga anak ko na lalaki. Oh, magpatuloy ka sa sasabihin mo, Winters. Nagtatrabaho ako dati sa mga minahan at nagkaroon ako ng isang kaibigan. Pagkatapos kong lumipat sa iba't ibang lugar at nang makauwi ako sa bayan ilang taon na ang nakalipas, nakasalubong ko siya at nag-usap kami para makahabol kami sa isa't isa. Sinabi niya sa akin na ang apo niya ay halos kasing edad mo at ni Francis. Nagtapos siya sa kolehiyo isang taon na mas maaga kaysa sayo, at ngayon, ay mukhang sabik na sabik ang kanyang pamilya na makahanap siya ng partner. Ang kanyang pamilya ay mayaman kaya't walang partikular na standard ang kinakailangan. Naisip ko lang na ipakilala siya sayo dahil ang pamilya ay may 2 anak na babae, at siya ang panganay. Masiglang paliwanag ni Winters. Kaya gusto kong pag-usapan natin ang tungkol sa pag-aayos ng isang date sa pagitan ninyong dalawa bukas. Hindi ko pinaalam kay Francis ang tungkol sa bagay na ito at hindi mo rin dapat sabihin ang bagay na ito tungkol sa kanya. Nakita ni Gerald ang nasa isip ni Winters. Nang makita na nahihirapan si Gerald na maghanap ng mga trabaho, gusto ni Winters na tulungan si Gerald na mag-matchmake. Ginawa niya ang lahat ng ito para kay Gerald at ang kanyang hangarin ay pure at matapat. Ito ay tulad ng huling pagkakataon kay Xeno. Ngunit mayroon ng milasmit si Gerald at ang mga nakaraang date na matchmade sa kanya ay hindi naging maayos. Natrauma si Gerald sa mga babae, kaya talagang tinanggihan niya ang ideya nito. Winters, hindi na kailangan iyon, ngunit salamat sa iyong mabuting intensyon. Ngayon, patawarin mo ako. Ano ang dapat mong katakutan? Pwede mong isipin ang sarili mo sa susunod, ngunit sa palagay ko dapat kang makipagkita sa kanya. Hindi mahalaga kung magkakaroon ka ng trabaho, kahit papaano ay makilala mo lang sana siya. Nagtataka si Winters kay Gerald. Ang senaryong ito ay halos kapareho ng huling nangyari kay Xeno. Sa ilalim ng partikular na pangyayaring ito, hindi masabi ni Gerald kay Winters na siya ay talagang okay lang at hindi na kailangang tulungan siyang makahanap ng partner. Hindi niya maaaring tanggapin o tanggihan ang alok na iyon at hindi rin niya pwedeng gawing malungkot si Winters. Okay, fine, makipagkita ako sa kanya bukas. Tumango si Gerald. Magaling, tatawag ako sa kanya. Masigasig na kinuha ni Winters ang kanyang cellphone para tumawag. Pagkatapos ay bumalik siya ng ilang minuto pagkatapos. O sige, sa kabutihang palad, ang anak na babae ng aking kaibigan ay available bukas. Sinabi ko sa kanya na pareho kayong magtatagpo at wala sa atin ang sasama. Ito ang number niya, tawagan mo siya bukas. Kung saan man kayo magtatagpo, nasa sayo yan. Subukan mong mag-sweet talk sa kanya, okay? Ang kanyang pangalan ay Michelle Waxham, tawagin mo lang siya na Ellie. Ang kanyang nanay ay isang teacher, kaya siya ay mabait at maganda ang ugali niya. Tuwang-tuwa na sinabi ni Winters. Sige, tatawag ako sa kanya mamaya. Matapos makipag-usap kay Winters, umuwi na si Gerald. Pinag-isipan niya ng kaunti bago siya magpasya na tumawag sa cellphone. Hello, sino ang hinahanap mo? Ang boses ng isang babae ay narinig mula sa kabilang dulo. Hello, ako si Gerald, ikaw siguro si Elle. Si Winters ang nag-suggest na tawagan kita. Ito ang unang pagkakataon ni Gerald na tawagan ang isang tao sa ganitong paraan. Sinubukan niyang kumilos ng medyo masayahin at mapagbigay, pero composed pa rin siya. Oh, alam ko, magalang na sagot ni Elle. Hinintay niya bago magsalita si Gerald. Marami ka bang ginagawa? Tanong ni Gerald. Okay lang ako, huwag kang mag-alala, pwede kang magpatuloy. Anong middle school ang pinasukan mo dati? Ito ba ang first middle school o second middle school? Sinubukan ni Gerald na lumikha ng mga conversation na may mga random na paksa. Nag-aral ako ng second middle school, ikaw. Sa first middle school ako pumunta. So, libre ka ba bukas? Mayroong isang bagong bukas na domino sa bayan, bakit hindi tayo magkita doon at tumambay? Hindi na alam ni Gerald kung ano pa ang dapat pag-usapan, kaya't dumiretso siya sa puntong iyon. O naman. Well, magpahinga ka ng maaga. Ma'am, ikaw din.
Pareho nilang ibinaba ang tawag. Nakaramdam ng bahagyang guilt si Gerald. Naawa siya kay Mila. Ngunit nang isipin niya ito ng maigi, alam niya na hindi ito totoo. Makikipagtagpo lang sila sa isa't isa sandali at iyon ay hindi isang big deal. Sa kabilang banda, sa kwarto, ibinaba ni Michelle ang kanyang cellphone at sinimulang alisin ang kanyang makeup. Ang kanyang nakababatang kapatid na babae na si Sabrina ay pinapakinggan ang kanilang pag-uusap habang nakahiga sila sa kama. Pagkatapos ay tumawa siya. Ate, magkikita kayo bukas. Nga pala, ano ang pangalan niya? Kilala mo ba siya? Siya si Gerald Crawford. Nag-aral siya sa First Middle School dati. Bakit pakiramdam ko parang pamilyar ang pangalan niya? Parang narinig ko na ito kahit saan. Sabi ni Michelle habang patuloy siya sa pagtanggal ng makeup. Ang parehong magkapatid na babae ay may charm sa kanilang mga itsura. Nangutya si Sabrina at tumawa, Gis, gaano ka ba kabobo? Kapatid, mas bata siya sa'yo ng 1 taon at nag-aral siya sa First Middle School. Maaari ka lamang makakuha ng isang tao para magtanong tungkol sa kanya mula sa inyong mga junior sa school. At saka kikilalanin mo pa siya, di ba? Tama ka. Magtatanong ako tungkol dito kung ganon. Tumalon si Michelle at agad na nagsimulang tumawag sa cellphone. Tumawag siya ng ilang babaeng junior para magtanong tungkol kay Gerald. Sa oras na siya ay tapos na, ang kanyang muka ay maputla. Diemmet. Bakit ang lakas ng loob ng lolo na ipakilala sa akin ang ganoong tao? Nag-aalalang sinabi ni Michelle. Ate, anong nangyayari? Hindi mo alam ang tungkol dito. Si Gerald ay isang kilalang talunan na estudyante sa First Middle School. Ang kanyang pamilya ay napakahirap, kaya ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na babae ay umalis at nagtatrabaho. Bukod pa dito, habang nag-aaral siya noong middle school, palagi siyang binubuli ng iba. Hindi kataka-taka na hindi siya makahanap ng trabaho kahit na nagtapos siya sa university. Napakahirap ng kanyang pamilya. Sigurado na hindi siya makakahanap ng magandang trabaho. Sigaw ni Michelle. Pita, anong gagawin mo? Nangako ka na sa kanya. Bukod dito, hindi tulad ng ebipas mo rin si Lolo. Sumagot ang kanyang kapatid na babae at nararamdaman niya na hindi siya makahinga. Wala akong pakialam. Kahit na hindi ko mahanap ang aking sariling boyfriend, sigurado na hindi ako sasama sa isang tulad nito. Oh my goodness! Kung alam ng aking mga kaklase o matalik na kaibigan na nakikipagdete ako sa kasumpa-sumpang mahirap na mag-aaral na ito, sigurado na magiging katatawanan kami nang wala sa oras. Sabi ni Michelle habang nag-aalala ang tono ng pananalita niya. Dahil siya ay isang babae lamang, sigurado na may pakialam siya kung ano ang opinyon ng iba. Ang bawat isa ay gustong hanapin ang kanilang sarili ang uri ng boyfriend na pag-uusapan ng bayan sa isang mabuting paraan. Kung mas maraming tao ang pumupuri sa kanilang mga boyfriend, mas masaya ang pakiramdam ng mga babae. Pero ganito si Gerald. Ayoko nang isipin ito. Kailangan kong pumunta at sabihin kay mama ang lahat tungkol dito. Desperado na tinawagan ni Michelle ang kanyang ina. Sinabi niya sa kanyang ina ang lahat tungkol kay Gerald. Ang kanyang nanay ay napunta sa isang mahirap na posisyon din. Oh dear, hindi ito pwede. Ang pakikipagdete sa kanya ay katulad ng pagsabi sa iba pa na ang aking anak na babae ay hindi makahanap ng sariling boyfriend at pumili lamang siya ng ilang random na lalaki. Paano ito nangyari? Hindi pwede. Mas mahusay na tanggihan siya, sabi ng kanyang ina. Pero alam mo kung paano ang ugali ni Lolo. Gusto niyang panatilihin ang kanyang reputasyon. Kung pinahiya siya sa harap ng kanyang mga kaibigan, baka hindi siya makakain o makatulog ng maayos. Tapos magagalit din si Papa sayo, di ba? Nag-aalalang tinanong ni Sabrina. Isang malakas na buntong hininga ang pinakawalan ng kanyang ina. Kung ganoon, ano ang dapat nating gawin? Okay, ganito na lang. Pumunta ka na lang at makipagkita sa kanya bukas. Pagkatapos ay tanggihan mo siya at umuwi. Iminungkahi ng kanyang ina. Pero natatakot akong makasalubong ko ang aking mga kaklase noon. Sabi ni Michelle. Ang pag-iisip na ito ay hindi kailanman sumagi kay Michelle dati. Ngunit ngayon, pinahalagahan niyon ni Michelle. Paano kung makita kami ng aking mga kaibigan o kaklase? Sigaw niya. Nababahala din ang kanyang ina. Ano ang maaari nating gawin ngayon? Parang ayaw mong pumunta.
Ma, may solusyon ako. Bakit hindi natin tanungin ang maliit na kapatid na babae na pumunta? Mas bata siya sa kanya ng 2 taon. Saka, medyo masayahin siya. Mas madali para sa kanya na tanggihan siya. Sumagot ang kanyang ina, okay din iyan. Sabrina, pumunta ka lang doon para sa iyong kapatid na babae. Kung sa bagay, mas magaling kang magsalita kaysa sa akin. Dahan-dahang tumango si Sabrina at sumagot, kaya ko yan. Pero ate, pagkatapos bumukas ng university term at ako ay maging isang junior, bigyan mo ako ng mas maraming pera. Walang problema. Ngumiti ang buong pamilya dahil masaya sila sa kanilang desisyon. Ngumisi si Sabrina. Naisip niya pagkatapos sa kanyang sarili. Paano pinangarap ng isang lalaki na kagaya niya na magpakasal sa isang magandang babae? Papahiyain ko siya bukas. Kung hindi ako kailanman si Sabrina. Dumating ang kinabukasan. Ito ang araw ng blind date na hinanda ni Ma Winters. Kahit na hindi alam ni Gerald kung ano ang kalalabasan, nagsikap pa rin siyang gumawa ng ilang paghahanda mula nang maibigay niya ang kanyang pangako kay Ma Winters. Nagpasya siyang pumunta sa Domino's ng mas maaga. Ngunit may nangyari nang hindi inaasahan. Nakita niya ang isang babae na nakaupo na nag-iisa at umiinom ng Coke. May mga chicken wings at french fries sa kanyang lamesa. Sa sandaling iyon, winawagayway niya ang kanyang mga patas na binti at parang may hinihintay siya. Siya kaya ito? Napaisip si Gerald sa kanyang sarili. Pagkatapos ay inilapag ng babae ang kanyang mga fries. Kumakain siya habang nagtatype sa kanyang cellphone. Sa sandaling iyon, nakatanggap din si Gerald ng isang text message. Galing kay Michelle. Nandito ka na ba? Muli naisip ni Gerald sa kanyang sarili, tulad ng inaasahan, ang batang babae iyon. Sa unang impression, medyo maganda siya. Kaya't nagpatuloy si Gerald at umupo sa upuan na katapat niya. Anong ginagawa mo? Ang babae na iyon ay malinaw na nabigla. Napatulala siya kay Gerald. Narito ka ba para sa isang blind date? Tanong sa kanya ni Gerald. Anong blind date? Wala ka ba sa iyong isip? Nakatitig ang dalaga kay Gerald habang nanlalaki ang mga mata sa takot. Teka, hindi ka si Michelle. Hindi ka ba nagpadala ng isang text message sa akin ngayon lang? Natigilan si Gerald. Hindi ko alam kung sino si Michelle. Nagpadala ako ng isang line message sa aking boyfriend. Naiintindihan mo ba? Sumagot ang dalagita sa mahinang tono. I'm so sorry. Nagkamali ako. Tumayo si Gerald sa kakulitan. Damn it. Kung alam ko lang kanina, tumawag muna ako. Nakayuko si Gerald. Nang tatawagin na sana niya si Michelle, biglang may tumapik sa kanya sa balikat ng magaan. Tumalikod siya at natigilan nang makita ang isa pang magandang babae sa harapan niya. Kinurap-kurap niya ang malalaki niyang mata at tumingin mismo kay Gerald. Ikaw ba si Gerald? Narito ka ba para makipagkita sa isang tao? Maingat na tanong ng dalaga. O ako nga. At ikaw ay Sabrina. Ako ang nakatatandang kapatid ni Sabrina, si Michelle. Mabilis na itinago ni Sabrina ang nararamdaman niya. Pagkatapos ay ngumisi siya. Nagkamali ka ba ng inakala? Tanong sa kanya ni Sabrina sa isang bahagyang mapanghamak na tono. Iyon ang malinaw na katotohanan. Sa sandaling siya ay pumasok sa Domino's, nasa tamang oras lamang siya para masaksihan ang buong eksena. Masyado itong awkward. Sa makatuwid, tumabi lamang si Sabrina at nagmamasid mula sa malayo. Hindi siya lumapit para batiin siya dahil napaka-awkward ng naramdaman niya. Naisip pa niya sa kanyang sarili na kakaiba talaga si Gerald. Ngunit nagpasya si Sabrina na magmadali dahil kailangan niya ng mas mababa sa 5 minuto para paalisin siya at tapusin ang isyong ito para sa kanyang kapatid. Umupo si Gerald sa tapat ni Sabrina. Kailangan lamang tingnan ni Gerald si Sabrina para malaman na siya ay walang utak na maganda, wala nang higit pa doon. Sa kabilang banda, ikinandado ni Sabrina ang kanyang tingin kay Gerald at sinuri siya. Mayroon siyang ilang panloob na saloobin habang nakatingin sa kanya. Si Gerald ay medyo gwapo sa totoo lang. Kung mas mabuti lang ang pinagmulan ng kanyang pamilya, mainam na maging biyenan niya ako. Ngunit sa kasamaang palad, siya ay isang mahirap. Paano magkakagusto ang aking kapatid sa kanya?
Sa katunayan, kung hindi para sa lolo na pinipilit ang aking kapatid na magpakasal sa lalong madaling panahon, sigurado na ang aking kapatid na babae ay hindi masyadong nababahala tungkol sa paghahanap para sa isang boyfriend. Dagdag pa doon, maraming mga lalaki na nagsisikap na makuha ang pansin ng aking kapatid at hindi niya gusto ang anuman sa kanila. Narinig ko ang tungkol sa iyong kalagayan. Hindi ka pa rin nakakahanap ng trabaho, di ba? Nangangahulugan iyon na wala kang anumang sweldo. Bukod pa doon, narinig kong bumili ka ng bahay sa Seren County. Pero lumipat ako para magtrabaho sa Mayberry, kaya nangangahulugan ito na magtatrabaho ako sa Mayberry sa lalong madaling panahon. Ano ang plano mo sa iyong living arrangements? Tanong sa kanya ni Sabrina. Naisip ni Gerald na mas makakabuti na dumiretso sa punto. Ganon ba? Kung pinag-uusapan mo ang tungkol kay Mayberry, mayroon akong bahay doon. Ano? Nagmamay-ari ka ng bahay sa Mayberry. Gaano kalaki ito? Nagtataka na tinanong ni Sabrina. Hindi ako masyadong sigurado sa mga detalye. Bukod dito, hindi ako nanatili doon. Tumawa si Gerald. Napagtanto ni Gerald makalipas ang ilang sandali na ang balak niyang makipagtagpo ay hindi para sa isang blind date. Bukod pa dito, si Gerald mismo ay ayaw rin dumalo sa blind date. Kaya nagpasya siyang asaran siya, iniisip na baka makakaya niya itong tapusin na lang. Bakit ka nagpapanggap? Kung mayroon ka talagang bahay doon, bakit hindi ka pumunta at manatili doon? Ngumisisik Sabrina. May bahay ako doon. Wala lang kasi akong oras na pumunta at manatili doon. Bukod pa dito, nasa tuktok ng bundok ito. Hindi ako masasanay kung mananatili akong mag-isa doon. Iyon ay isang lugar para sa aking magiging asawa ko. Ngumiti si Gerald nang sumagot siya. Naku, nasa tuktok ng bundok ito. Nagbabantay ka ba ng forest para sa ibang tao? Binilhan ka ba nila ng maliit na bahay doon? Si Sabrina ay sinikali na tumawa at ang boses nito ay mapahamak. Meron ka bang kotse? Hayaan mong sabihin ko sa iyo na kung magtatrabaho ako sa Mayberry, hindi ako sasakay sa anumang kotse na nagkakahalaga ng mas mababa sa $45,000. Nagpatuloy siyang mayabang. Meron din akong kotse pero ipinarada ko ito sa paanan ng bundok. Sa paanan ng bundok? Anong klaseng sasakyan iyon? Isang Lamborghini. Sagot ni Gerald. Nangasarsik Sabrina. Damn it, oh my God. Wala ka bang utak? Gerald. Hindi na niya matiis. Noong una, naisip niya na baka may pagmamay-ari si Gerald na bahay at kotse sa Mayberry. Lumalabas na tila ipinagmamalaki lamang niya ang kanyang sarili. Natatakot ako na hindi niya alam na ang aking kapatid at ako ay may alam sa pinagmulan at kalagayan ng kanyang pamilya. Napaisip siya. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ito kasinungalingan. Wala akong magawa kahit papaano kung pipiliin mong hindi maniwala sa akin. Nagkibit balikat si Gerald dahil wala siyang magawa. Naramdaman niyang sineryoso niya ang blind date. At least kung tinanong siya ni Winters tungkol dito sa hinaharap, mabibigyan niya ito ng tamang sagot. Tingnan mo, hayaan mo na lang na dumiretso ako sa punto. Ang aking pamilya ay hindi kailanman magiging gusto ng mga taong tulad mo. Alam mo, binigyan kita ng benefit of the doubt at naisip na maaari kang maging isang matapat na tao dahil mahirap ka. Kaya naisip kong magiging mabuti na bigyan ka ng pagkakataon na patunayan ang iyong sarili. Pero ngayon, kalimutan na lamang natin ito. Ikaw ay isang simbag. Dumurasik Sabrina. Sa sandaling iyon, gusto niyang bumangon at umalis agad. Ngunit nanigas siya at biglang nag-isip. Sige. Maaga akong pumunta dito at sinuot ko rin ang makyup ko. Pero kung hindi man ako uminom ng kahit ano at umalis na lang ng ganoon dahil lang sa inis ko sa kanya, talagang sayang iyon. Ang pinakamahalagang bagay ay kailangan kong isagawa ng maayos ang gawaing ito para sa aking kapatid. Kung alam ni Lolo na umalis ako ng maaga pagkatapos makinig sa kanya sa loob lamang ng maikling panahon, sigurado na sobra siyang magagalit. Bukod dito, hindi pa rin alam ni Lolo na pinalitan ko ang kapatid ko para sa kanya. Natatakot siya na si Gerald ay gumawa ng mga iresponsableng pahayag kay Winters sa sandaling umuwi siya. Sa makatuwid, nagpasya siyang hayaan si Gerald na umatras ng sarili niya sa harap ng mga mahirap na pangyayari. Hindi ka ba alis? Pagkakita na umupo ulit siya, gulat siyang tinanong ni Gerald. Sinong nagsabi na alis ako? Wala pa akong nakakain mula kaninang madaling araw. Gusto ko kumain.
Bukod dito, nagkakilala tayo sa unang pagkakataon ngayon. Hindi mo ba ako ililibre? Hinarap ni Sabrina ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib. Oh? Yeah, sure, walang problema. Ibinaba ni Gerald ang kanyang ulo at nagsimulang mag-isip, bakit ang sama niya sa akin? Gusto ko ng isang hamburger, French fries, chicken wings, ilang pritong manok, at isang pizza. Gusto kong kainin ang lahat ng ito. May pagmamalaking idiniin ni Sabrina at umorder siya. Kaya mo bang kainin ang lahat ng iyon? Gulat na gulat si Gerald. Hoy, tingnan mo, sabihin mo lang kung ililibre mo ako o hindi. Great. Oo, ang libre ko. Pagkatapos ay lumapit si Gerald sa counter para mag-order ng pagkain at dinala niya ang isang tray. Inirapan lang siya nito habang kumakain ng pagkain. Nag-iisip ng paraan si Gerald para magalit siya sa kanya, umalis na lang siya kaagad. Sa ganoong paraan, maipapaliwanag niya ang kanyang sarili. Parehong nasa isip at plano nila Gerald at Sabrina. Sa sandaling iyon, Hoy! Ikaw talaga. Nasa labas lang kami ngayon. Parang ikaw nga talaga. 2 lalaki at 2 babae ang pumasok sa restaurant. Tinapik nila ang balikat ni Sabrina habang binababa niya ang hamburger. Nagulat si Sabrina. Ikaw? Bakit ka nandito? Namulasik Sabrina at mabilis siyang sumagot. Nagkataon lang na nagdesisyon kaming pumunta din dito para kumain. Bree, sino ito? Biglang tumingin ang isa kay Gerald at nagtanong. Oh? Kaibigan ko siya. Huwag kayong mag-alala, kung abala ka, magpapatuloy lang kami na kumain. Narinig niya na tinawag siya ng mga ito sa kanyang tunay na pangalan kaya sobra siyang kinabahan. Hindi lamang sila mga strangers ngunit sila ang kanyang mga kaklase mula sa middle school. Bukod pa dito, kasalukuyan silang nag-aaral sa iisang university. Ito ay lampas sa kanyang inaasahan na makasalubong niya sila ngayon dahil medyo takot siya sa sitwasyong tulad nito na maaring mangyari. Come on, huwag kang maging ganito, Bree. Bilisan mo at ipakilala siya sa amin. Anong klaseng kaibigan ito? Bukod pa dito, nag-order siya ng napakaraming masasarap na pagkain para sayo. Dapat alam natin kung sino siya. Tuwang-tuwa sila. Bree? Hindi ba Michelle ang pangalan mo? Naguguluhan na nagtanong si Gerald. Michelle? Iyon ang kapatid na babae ni Bree. Eh? Anong nangyayari? Teka, hindi mo kilala Sabrina. Ano ang ginagawa mo dito? Tanong nila habang nagtataka. Gerald, manahimik ka lang. Mabilis na tumayo si Sabrina habang kinakabahan. Pagkatapos ay hinila niya ang iba pa. Parang gusto niyang ipaliwanag sa kanila ang sitwasyon. Parang may napagtanto si Gerald. Malabo niyang naalala kung paano nabanggit ni Winters na si Michelle ay may isang nakababatang kapatid na mas bata ng 3 taon. Hindi kaya siya ang nakababatang kapatid ni Michelle, si Sabrina. Nangangahulugan na hindi dumating si Michelle para sa blind date ngayon. Pero sa halip, sinabihan niya ang kanyang kapatid na pumalit sa kanya. Pita! Hindi nakakagulat na hindi niya ipinakita ang kaunting katapatan sa blind dating ngayon. Naglakas loob pa siyang magtanong sa akin ng mga mahirap na katanungan tungkol sa mga bahay at kotse ng walang pakundangan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Sabrina kasama ang iba pa. Ang ekspresyon ng mukha niya ay mukhang tense at lumala. Oo, tama iyan. Ako si Sabrina. Si Michelle ang ex ko. Ngunit alam mo ba kung bakit nakiusap sa akin ang aking kapatid? Sinabi niya sa akin na nandito ako para paalisin ka. Sineryoso ng aking kapatid ang bagay na ito nang sinabi sa kanya ni Lolo tungkol dito, pero ang ginawa mo ngayon ay talagang nakakadismaga. Sinabi ko pa sa aking mga kaibigan ang tungkol sa sinabi mo sa akin at kahit sila ay alam na talagang ipinagmamalaki mo ang mga kasinungalingan tungkol sa iyong sarili. Bukod pa dito, ang sitwasyon ng iyong pamilya ay mas masahol pa kaysa sa iniisip namin. Tama ba ako? Sabihin mo sa akin. Si Sabrina ay nagpatuloy na sisihin si Gerald. Totoo yan. Ito ay isang blind date. Hoy, bro, alam mo ba kung gaano kaganda si Michelle? Bakit mo inakala na gusto mong makasama si Michelle lalo na sa pagkatao mo? Isang lalaki ang malamig na nag-insulto sa kanya. May iba pang nangutya. Si Michelle ang pinakamaganda sa aming school noong nag-aaral kami sa second middle school. Ano naman ikaw? Katatawanan ka lang mula noong first middle school.
Ha, napakahusay ng plano mo, eh. Sumisip ka mas matanda at nakuha mo silang mag-matchmake para sa'yo. Ngunit naisip mo na ba tungkol dito? Kung makasama ka ni Michelle, paano mo siya susuportahan? May ibang sinabi din ng ibang babae, huwag din nating kalimutan ang tungkol dito. Tingnan mo lang ang dala kong bag ngayon. Ito ay nagkakahalaga ng ilang daang dolyar. Sigurado na ang gusto ni Michelle ay isang bagay na mas mahusay. Paano mo kakayanin na bilhin yon? Sinimulang siyang i-judge ng mga kababaihan. Dear, mas gusto ko ang relo na suot mo. Ang ganitong uri ng relo ay nagkakahalaga ng higit sa 1,000 dolyar. Nararamdaman mo ang pagiging marangal kung isusuot mo yan kapag lumalabas ka. Isang babae ang nakakapit sa bisig ng lalaki na malapit sa kanya. Pagkatapos ay sadya nitong isiniwalat ang relo sa paligid ng kanyang pulso. Pagkatapos nito, tumingin siya kay Gerald at sinabing, Gerald, hindi ka ba nagsusuot ng relo kapag lumalabas ka? Hindi mo ba alam na ang pagsusuot ng relo ay tanda ng kapanahunan para sa mga lalaki? Kahit na hindi ka nakakakuha ng magandang relo na tulad nito, sigurado akong makakabili ka ng relo na nagkakahalaga lamang ng ilang dolyar, di ba? Totoo yan. Paano ka naglalakas loob na lumabas para sa isang blind date kasama si Michelle ng ganito? Parang napag-usapan nila ng mabuti sa kanilang sarili kung paano nila insultuhin si Gerald. Siya ang pangunahing target nila. Lahat ng sinabi nila ay parang walang kabuluhan at materialistic. Sila ay isang grupo lamang ng mayaman na mga kabataan na ignorante at malikot. Nakita ni Gerald ang marami sa mga nasabing show-off at walang laman na mga salita para ipakita ng iba ang kanilang kayamanan. Sa kabila ng pagkakaalam nito, pinili pa rin niya na huwag silang mapahiya at manahimik na lamang. Kung anuman ang nangyari ay ang kagustuhan niya dahil ayaw nila ligawan niya pa rin si Michelle. Gusto lamang ni Gerald ay makalayo at kalimutan ang buong pangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, habang pinagtatawanan nila si Gerald, bigla silang tumigil sa pagsasalita. Pagkatapos ay tumingin sila sa labas at nagulat sila. Dalawang Yamaha na motorsiklo ang nakaparada sa restaurant. Mayroong 3 lalaki at isang babae na bumaba mula sa motorsiklo. Parang kakain din sila sa Domino's. Demon. Sabrina, tingnan mo. Iyon ang bitch na si Lily. Ski. Noong nag-aaral kami sa middle school, meron kang pangit na relasyon sa kanya. Ito ay isang pagkakataon na pareho kayong nasa isang university. Daig mo pa nga siya. Ano ang gagawin mo kung makita kanya mamaya? Diyos ko! Ang matangkad na tao na may masyadong maselan sa pananamit ay ang kanyang boyfriend at siya ay isang tog. Malaki ang impluensya niya dito. Bri, bilisan mo at magtago ka sa kanya. Ang kanilang kayabangan ay agad na naging pagkabalisa. Ngumisisik Sabrina. Bakit ako magtatago sa kanya? Hindi dapat ako matatakot sa kanya. Sa palagay ko ay hindi siya maglalakas loob na gawin ang kahit ano sa akin. Sa sandaling iyon, wala nang oras si Sabrina na mag-abala patungkol kay Gerald. Inikot niya ang kanyang mga braso sa dibdib at mayabang na tiningnan si Lily na kakapasok lang sa lugar. Si Sabrina ay may sama ng loob sa babaeng iyon. Oo, mukhang malapit na silang mag-away. Ano pa nga ba ang ginagawa ko na nagtatagal pa ako dito, sobrang awkward sa pakiramdam, si Gerald gusto nang umalis. Demon. Well. Mukhang ang magkaaway ay nagkita na. Sabrina, masaya ako na nakita rin kita dito. Sa unang tingin, nakita agad ni Lily si Sabrina at tinawag niya ito. Franklin, ito ang babaeng sinabi ko sa'yo. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa university. Dahil lang may isang lalaki na nagkagusto sa kanya at nasa tabi niya, sinampal niya ako noong nakipag-away ako sa kanya. Sinabi ni Lily ang mga detalye sa nakaraang insidente. Hindi rin sumuko si Sabrina. Sa sandaling nakita niya si Lily, lumaki lang ang kanyang galit. Hindi nagtagal bago sila ay nagalit sa bawat isa. Nakinig lamang si Gerald sa kanilang pagtatalo mula sa isang gilid. Naisip niya bay sa kanyang obserbasyon na meron silang magandang relasyon sa bawat isa sa middle school. Gayunpaman, nagkagusto sila sa parehong lalaki ng sabay na kaklase rin nila noon. Ang lahat ng ito ay nangyari noong middle school sila at lahat ay nasa rebellion phase. Kung naglalaban sila para sa isang boyfriend, ang mga babae ay mas mabangis. Si Sabrina ay anak na babaeng teacher. Sa makatuwid, siya ay medyo sikat sa panahon na iyon.
Hindi siya ang tipikal na Miss Goody Two-Shoes, kaya tinubos niya ang kanyang sarili sa pamagitan ng pagkakaroon ng maraming kaibigan na tinatrato niya tulad ng kanyang sariling mga kapatid. Sa parehong oras, kilala din ni Lily ang maraming mga nakatatandang babae mula sa lipunan na kinagagalawan niya. Kaya ang pinakamatalik na kaibigan ay naging magkalaban ng bawat isa at gumawa pa sila ng appointment para makipaglaban ng live sa isang broadcast platform sa internet. Simula noon, nagtagal ang kanilang sama ng loob sa bawat isa. Tumagal ito hanggang sa nag-university sila. Mayroong isang medyo malakas at maimpluwensyang mayaman na tagapagmana na nagsisikap na makuha ang pagmamahal ni Sabrina sa oras na iyon. Sinimulan ni Sabrina na maghanap ng kasalanan kay Lily at binugbog siya. Palagi niyang binubuli si Lily. Umuwi sila pagkatapos ng summer break. Gustong gumanti ni Lily kay Sabrina. Huwag kang mag-alala, Lily. Siya ang babaeng sinasabi mo, di ba? Sige at sampalin mo siya ngayon. Gusto ko lang makita kung sino ang naglalakas loob na nagumanti. Ako si Franklin Lockwood. Sigurado akong narinig mo na ang pangalan ko. Hindi ba? Nag-flash ng ngiti si Franklin na puno ng pagbabanta. Ang tatlong gangsters ay mas bata ng 3 taon kaysa kay Gerald. Bukod pa dito, ang kanilang mga hairstyle at ang paraan ng kanilang pagbibihis ay kakaiba. Sa madaling salita, mukhang parang hindi sila bahagi ng mga standard ng lipunan. Ngunit ang mga ito ay masyadong manipis. Si Gerald ay hindi nag-abala na mangialam sa mga ganitong gawain kung saan nag-aaway ang mga ignoranteng kabataan. Kaya naisip na niyang umalis. Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Talagang tatawagan ko si Jimmy kung maglalakas loob ka na kalabanin ako. Sigaw ni Sabrina. Napansin niyang aalis na sana si Gerald at nagmura ulit siya. Damn it, Gerald. Hindi mo kailanman nabigo na mapahanga ako. Hindi ako natatakot kahit na babae ako. Anong kinatatakutan mo? Gusto nila akong bugbugin, hindi ikaw. Ang duwag mo. Napangiwisik Sabrina nang insultuhin niya si Gerald. Mayroon akong ibang gawain na haharapin. Wala akong oras para makipaglaro sayo. Sino ang duwag dito? Pinili ko lang na huwag mag-abala tungkol dito. Gumanti siya at nagpatuloy sa paglalakad palayo. Magaling. Sige at tawagan mo siya para makita ko siya ng mabuti. Hayaan mong sabihin ko sayo na ang aking kuya ay isang gangster sa Mayberry. Ang pangalan niya ay Yale. Halika sa amin kung mayabang ka. Hindi ako natatakot sayo. Bukod pa dito, kung wala kang kinalaman dito, umalis ka. Manhid ngumiti si Franklin. Nakaabot na si Gerald sa pintuan at napahinto siya nang marinig niya ang pangalan na iyon. Sobra siyang nabigla sa narinig niya. Nilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang pocket at naglakad pabalik sa kanila. Tinapik niya ang balikat ni Franklin at sinabi, "Bro, yung binanggit mo kanina. Sino yung kuya mo?" Ang aking kuya ay si Yal Lockwood at nag-aral siya sa First Middle School dati. Anong problema? Natatakot ka ba? Ha? Kung natatakot ka, bilisan mo at mawala ka sa aking paningin ko. Kung hindi, lahat kayo mayayari kapag siya ay bumalik. Iniunat ni Franklin ang kanyang lig at sumagot, ang kanyang boses ay nangingibabaw. Tinang-ina mo. Ang mga mata ni Gerald ay naging mapula. Tinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng malakas sa tiyan si Franklin. Agad siyang nahulog sa sahig dahil doon habang umiiyak siya sa sakit. Kahit na mukhang mahina sa labas si Gerald, ang totoo ay talagang malakas siya. Noon, medyo mahusay siyang makipaglaban noong kinalaban niya ang ibang tao para kay Xeno. Mas maraming nakaaway si Xeno kaysa sa kanya. Minsan lang lumaban si Gerald para kay Xeno. Ang parehong mga braso at binti niya ay talagang malakas. Nang marinig niya na ang kapatid ni Franklin ay si Yale, agad siyang nagalit. Bukod dito, si Gerald ay hindi natatakot sa kahit ano ngayon. Pagkatapos ay kinuha niya ang isang tuol, sumugod patungo sa dalawa pa at hinampas ito. Ang tatlong iba pa ay sobrang payat at hindi maiwasan na sila ay mabugbog sa isang hampas ni Gerald. Napahinto si Sabrina nang makaharap nila ang eksena sa kanyang mga mata. Sa bilis ng sandali, nasaksihan nila ang lakas ng loob at pagiging bayani ni Gerald, naisip nila medyo kaakit-akit ito. Gerald, tulungan mo akong bugbugin sila. Sigaw ni Sabrina. Sa kabilang banda, nang makita ni Lily na nag-aaway sila, kinuha niya ang kanyang pagkakataon. Kumuha siya ng isang flowet vase sa tabi niya at itinapon kay Sabrina. Ang parehong mga babae ay nagsimulang mag-away din.
Si Gerald ay nag-transform sa isang taong marahas at mabangis na tao. Ang kanyang mga mata ay naging dugo. Sino si Yal? Siya ay isang demonyo sa puso ni Gerald. Dahil sa kanya, hindi na alis ni Gerald ang pakiramdam ng pagsisisi sa sarili pagkatapos ng maraming mga taon. Totoo yun. Si Yale ang salarin na kumuha isang gang ng mga tao para hadlangan si Gerald sa pamagitan ng pag-ikot sa kanya bago siya pinalo hanggang sa mawalan siya ng malay pabalik noong middle school sila. Gumawa si Yale sa napakalaking hakbang para sa isang babae na gusto niya. Kumilos siya ng walang ingat dahil lamang mayaman at maimpluwensya ang kanyang pamilya. Bukod pa dito, ang kanyang pamilya ay meron rin maraming mga nasasakupan. Pagkatapos ng school nang bugbugin nila si Gerald. Ngunit sa kabutihang palad, sa hapon na iyon, dumating si Xeno para iligtas siya habang pareho nilang binugbog ang isang dosenang mga lalaki. Ang grupo ng mga kalalakihan na iyon, ay may hawak na mga stole sa buong pag-aaway. Na-corner nila si Gerald at sinimulang bugbugin siya, at si Xeno ay lumitaw sa mismong pagkakataon na may isang kutsilyo sa kanyang kamay. Si Gerald ay hindi mapupuno ng labis na puot kung ang pangyayaring iyon ay natapos na agad doon. Hindi nagtagal, ang pamilya ni Xeno ay pinatumba ng ama ni Yale at ng kanyang mga nasasakupan. Ang ama ni Xeno ay isang driver ng truck, ngunit mabilis siyang kumilos sa pangyayaring iyon nang masira ang kanyang pamilya. Ang mga tauhan ni Yale ay binali ang kanyang mga binti, at dahil doon, bilang tagapagbigay ng sustento ng pamilya, ang kanyang buhay ay ganap na nasira. Matapos maayos ang nakaraan, si Xeno ay pumasok sa isang bokasyonal na paaralan. Kahit na nasa loob siya ng ibang paaralan, nakahanap pa rin ng paraan si Yale at ang kanyang mga tauhan na idrag palabas si Xeno ay bugbugin siya. Sa kabutihang palad, kilala ni Xeno ang isang kaibigan mula sa isang lipunan na itinuring niya bilang kanyang kapatid at natutunan niya kung paano ayusin ang mga kotse sa pamamagitan niya. Ito ay kung paano nalampasan ni Xeno ang kanyang mga araw at ganoon ang nangyari sa huli. Ang malas na pangyayaring ito sa pamilya ni Xeno ay isa ring dahilan kung bakit sobrang nagalit si Gerald. Ha, sinasabi pa ng taong ito na tatawagin niya si Yal na darating at bugbugin tayo. Dalhin niyo siya dito at gusto kong makilala rin ang putang ina na ito. Sabi ni Gerald sa ilalim ng kanyang hininga nang maramdaman niya ang hindi pamilyar na pakiramdam ng galit na kumukulo sa loob niya. Hindi na siya nag-alala patungkol sa iba. Oh? Ang binti ko. Biglang sumigaw si Sabrina sa sobrang sakit. Aksidente na sinipa niya ang nasirang vase na nahulog sa sahig at nahiwa ang kanyang calf. Ang buong kaguluhan ay naging napakalaki at ang manager ng Domino's ay kaagad na nireport sa pulis ang insidente. Nang mapagtanto iyon, hindi na naglakas loob si Lily na gawin ang kahit ano. Mabilis niyang kinaladkad si Franklin na nakahawak pa sa kanyang tiyan sa sakit at nagmadaling lumabas ng restaurant sa isang iglap. Sa kabilang banda, ang mga kaklase ni Sabrina na naroroon dati ay matagal nang nawala at nilayo ang kanilang mga sarili sa gulo. Gerald, halika at tulungan mo ako. Dalhin mo ako sa ospital para ibalot ang aking sugat. Kung mayroon akong peklat, tapos na ako. Napangiwisik Sabrina ngunit maaari lamang siyang humingi ng tulong kay Gerald. Kung sa bagay, naisip niya noong una na maaring ipinaglaban siya ni Gerald kanina. Sobra ka na talaga. Sumpa ni Gerald habang iniisip niya sa kanyang sarili. Sa kabila ng kanyang pag-aatubili, tinulungan niya si Sabrina na bumangon at dahan-dahang dinala sa klinik sa tabi lamang para mabalutan ang sugat nito. Sa kabutihang palad, ang kanyang sugat ay hindi masyadong seryoso at ito ay isang maliit na hiwa lamang. Humiga si Sabrina sa kama ng ospital. Nakasandal siya habang nakangiti at tiningnan niya si Gerald habang nagtataka. Biglang tumawa si Sabrina. Anong tinatawa mo dyan? Nakasimangot na tinanong ni Gerald. Nagkamali talaga ako ng tingin sa'yo ngayon. Tinignan kita bago pumunta dito ngayon. Para kang laging binubuli noong nasa middle school ka. Bukod pa dito, noong una kitang makilala, naramdaman kong parang ikaw ang uri ng tao na matapat pero ignorante at gulibli ka. Alam mo ba iyon? Pero hindi ko napansin na ang lakas mo pala kapag nag-trigger ka. Silang tatlo ay hindi man lang nagkaroon ng pagkakataong mag-counterattack. Hindi mo nga alam kung gaano kabangis kanina. Napakagaling mo. Ginamit ni Sabrina ang kanyang paasipain si Gerald ng kaunti. Ito ay totoo. Talagang nakita ni Sabrina si Gerald sa ibang paraan ngayon. Medyo naantig rin siya. Sa pangkalahatan, ang mga babae ay nagustuhan ang mga maskulin na lalaki, lalo na kapag sinusubukan nilang maprotektahan ang kanilang mga babae.
Talagang ganoon ang bibi ngayon ni Gerald. Na, wala kang alam. Hindi ako karaniwang ganito. Umiling na sinabi ni Gerald. Alam ko yan. Kitang-kita ko din yan. Tinikom ng kaunti ni Sabrina ang kanyang labi. Tama na yan. Kung okay ka na, makakauwi ka ng mag-isa. Kailangan ko pang bumalik sa lugar na iyon. Tumalikod na si Gerald at aalis na sana. Bakit ka babalik doon? Agad na tanong ni Sabrina. Nakasira ako ng maraming kagamitan doon. Nararapat lamang na bayaran ko ang mga iyon. Sagot ni Gerald. Hoy, sandali lang, Gerald. May gusto pa akong sabihin. May iba pa ba? Gusto ko lang sanang sabihin na mabuti kang tao, Gerald. Ang tono ng pananalita ni Sabrina ay humble at seryoso. Nakangisi na sinabi ni Gerald. Mapait siyang tumawa at mabilis na umalis. Nung una ko siyang nakilala, wala akong naramdaman na kahit ano. Pero ngayon, bakit pakiramdam ko na gusto ko siya? Bumulong si Sabrina sa kanyang sarili habang pinagmamasdan si Gerald. Ngunit nang maisip niya kung paano siya ipinaglaban ni Gerald, siya ay biglang napangiti muli. Halos tanghali na nang makauwi si Sabrina sa bahay. Sa kabutihang palad, ang kanyang mga magulang ay wala sa bahay. Ang ate niya lang ang nandoon. Bakit ang tagal mo? Tinawagan kita pero ang cellphone mo ay nakapatay. Hindi ba sinabi mo sa akin na malulutas mo ito sa loob ng 20 minutes? Naiinip na nagtanong si Michelle. Bigla na pagtanto ni Michelle na ang kanyang kapatid ay may bandage sa kanyang katawan. Agad siyang napanganga at natigilan. Anong nangyari sa'yo? Nakipag-away ka ba? Oo, nakipaglaban ako kay Lily. Dinala niya ang iba niyang tropa para makaganti sa akin. Ngumisi si Sabrina. Dumura si Michelle at inikot ang kanyang mga mata habang hindi siya makapaniwala. Ang bitch na yan. Ano ang dapat niyang ipagmayabang? Paano naman ang tungkol sa talunan? Nakipagkita ka na ba sa kanga? Bumalik agad si Gerald sa saloobin ni Michelle. Bakit ganoon ang pananalita mo sa kanya? Hindi mo pa nga siya nakilala ng personal. Bakit mo siya binabanggit sa napakasamang paraan? Naramdaman ni Sabrina na medyo hindi mapakali na pakinggan ang pangungutya ng kanyang kapatid. Medyo nababagabag siya kung ang sinuman, kasama na ang kanyang kapatid na babae, ay nagsasalita ng masasamang bagay mula noong natuklasan niya kung gaano kagaling si Gerald. Demon. Anong problema mo? Nakilala mo na ba siya? Ano ang kanyang itsura? Gwapo ba siya? Mayabang ba siya? Huwag mong sabihin sa akin na pangit siya, tanong ni Michelle. Hindi ko alam. Pagod na ako at gusto kong magpahinga sa kwarto ko ngayon. Bukod pa dito, hindi na kita matutulungan sa isyong ito sa susunod. Si Sabrina ay nasiraan na ng loob habang naglalakad siya palayo sa kanyang kwarto ng tahimik. Anong nangyayari sa kanya? Nagtaka si Michelle nang makita ang ugali ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda, bumalik si Gerald kay Domino upang ayusin ang gulo. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng isang tawag mula kay Ma Winters na tinatanong siya tungkol sa blind date. Sinabi ni Gerald na sasabihin niya sa kanya ang lahat tungkol dito kapag umuwi na siya. Matapos ayusin ang mga bagay sa restaurant, agad siyang bumalik sa bahay ni Ma Winter. Ngunit nang marating niya ang beranda, nakita niya si Queenie na nakatayo sa tabi ng pintuan. Para bang may hinihintay siya. Sa sandaling makita niya si Gerald, mabilis siyang lumakad palapit sa kanya. Oh my God! Matagal na kitang hinihintay. At sa wakas ay bumalik ka na ngayon. Halika dito. May kailangan akong sabihin sa'yo. Anong problema? Tanong sa kanya ni Gerald ng gulat. Sumagot si Queenie, libre ka ba bukas? Bakit? Baka kailangan kong umalis at bumili ng ilang mga sangkap bukas. Kinabukasan ay birthday na niya. Si Miss Winters ay magluluto ng pagkain, kaya't hindi niya dapat payagan siyang lumabas doon ng mag-isa at gumamit ng sariling pera para bumili ng mga sangkap. Gusto niyang tiyakin na siya mismo ang bibili ng mga sangkap. Ngumisi si Queenie. Kumakain ka na ng kinakain ng aking lolo at lola nitong mga nakaraang araw. Bakit biglang kailangan mong umalis at bumili ng mga sangkap? Nga pala ang birthday mo ay kinabukasan, hindi ba? Sa kahit anumang paraan, ang pagbili ng mga sangkap ay hindi mo dapat inaasikaso sa ngayon. Sa oras na ito, may magandang naghinihintay ako sa'yo. Itabi mo lang ang lahat ng iba pang mga bagay.
Wow, talagang may nakuha kang magandang bagay para sa akin. Mapait at sarcastic na ngumisi si Gerald. Bagaman lumaki siya kasama si Queenie, palagi siyang naging napakasungit kay Gerald mula noong bata pa sila, kahit hanggang ngayon bilang mga matatanda. Palagi siyang binubuli ng kanyang mga kapatid. Labis silang kinaiinisan ni Gerald noong bata pa siya. Ngunit sa pagdaan ng mga taon, naisip niya na ito ay maliit na bagay lamang at bahagyang medyo nagalit noong kinondena siya ni Queenie. Karaniwan, hindi siya magdadala ng galit sa kanya. Ang lahat ay iniisip niya para at Mars Winters. Ngumisi si Queenie. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo nga alam kung gaano ako kabait sa'yo. Pupunta kami sa Sunny Springs sa Fuente bukas para mag-enjoy. Gusto ka naming isama. Hindi pa kami nakakuha ng pagkakataon na ilabas ka para sa anumang kasiyahan mula nang bumalik ka. Ngayon ang Fuente ay naging tourist spot na. Ang lugar na iyon ay mas maganda ngayon. Wow, talagang napakabuti mo para dalhin ako doon at magsaya. Tinaasan ni Gerald ang kilay niya. Ang Fuente ay ang bayan kung nasaan si Bianca. Ang kakaibang maliit na bayan na iyon ay nasa tabi ng mga bundok at ilog. Iyon ang ilan sa mga dahilan para sa development. Gusto din pumunta ni Gerald doon para maglaan lamang ng oras at magsaya. Ngunit siya ay tuliro dahil inaanyayahan siya ni Queenie bigla. Kalokohan. Pupunta ka ba o ano? Ililibre pa kita ng isang pagkain. Niyakap ni Queenie ang mga balikat ni Gerald. Umiling si Gerald. Hindi na. Salamat. Hindi ako pupunta. Ha? Ano? Hindi naisip ni Queenie na tatanggihan siya ni Gerald. Dapat hindi siya matakot ngunit dapat niyang maramdaman na honored siya, lalo na sa kanyang pagkatao. Nagtataka si Queenie hanggang sa mapakunot ang noo niya. Queenie, nandito ba si Gerald? Bakit kayo nakatayo sa labas kung nasa bahay na kayo? Bilisan mo? Handa na ang tanghalian. Pumasok ka at magtanghalian ngayon. Maaari nating pag-usapan ang nangyari na iyon. Sa parehong oras, si Ma Winters ay naglakad palabas ng bahay at hinikayat na pumasok sina Gerald at Queenie. Pero mukhang masama ang itsura ni Queenie at hindi siya kumilos. Anong problema, Queenie? Sino ang nanakit sa'yo? Ikaw nga naman ay isang mayabang at dalaga ka pa. Mapait na ngumiti si Ma Winters. Ngumisi si Queenie. Sino pa ba? Si Gerald yun. Kalokohan. Bakit ka sinaktan ni Gerald? Pero totoo ito. Sinubukan kong maging mabait sa kanya, inimbitahan ko siyang magsaya sa Fuente. Pero mukhang ayaw niyang tanggapin ang mabait kong alok. Sinabi niya na hindi siya pupunta. Sagot ni Queenie. Gerald, kung totoo ito, bakit hindi na lang umalis at magsaya kasama si Queenie? Baka gusto lang niya na magsaya kasama ka. Ang tanawin sa mga hot spring ay maganda. Kung hindi ka abala, umalis ka lang. Hindi inisip ni Ma Winters na mayroong anumang mali dito. Naramdaman niya na sa wakas ay natauhan ang kanyang apo. Nakit ni Ma Winters kung paano nagkakasundo sina Gerald at Queenie sa isa't isa kaya naging masaya siya. Okay. Pupunta ako bukas kung ganun. Narinig ni Gerald kung paano ito sinabi ni Ma Winters, kaya hindi na lang siya nagsalita at sumang-ayon na lamang siya. Inikot ni Queenie ang tingin niya kay Gerald bago siya pumasok sa bahay. Maaaring hindi siya makapunta at makuha ang mga sangkap sa susunod na araw dahil siya ay lalabas kasama si Queenie, kaya't nagpunta si Gerald sa local supermarket ng hapong iyon para bumili. Kinabukasan, maaga pa noong umaga at sinama ni Queenie si Gerald sa nasabing lokasyon. Nagmaneho siya ng isang Passat, at ito ang kotse ng kanyang ama. Pagkatapos ay isinama niya si Gerald at sinimulan ang kanilang paglalakbay patungong Fuente. Tiyak na ayaw ni Gerald na umupo sa tabi ng driver. Pakiramdam niya ay medyo masikip sa kotse. Sa makatuwid, binuksan niya ang bintana dahil gusto niyang makakuha ng sariwang hangin. Pero sobra siyang nagulat, ang bintana ay muling umangat sa sandaling binaba niya ito. Pagkatapos ay tumalikod siya at napagtanto niya na si Queenie ang nagsara ng bintana. Demon! Titang ina talaga ng babaeng ito. Isinumpa siya ni Gerald. Sinubukan lamang niyang ibaba ang bintana ng kaunti, ngunit agad itong inagat ulit ni Queenie. Anong ginagawa mo? Galit na nagtanong si Gerald na parang nabigo siya. Itatanong ko nga sa'yo yan. Sinara ko ang mga bintana ng kotse sa harap. Bakit mo kailangang buksan lahat?
Paano kung may alikabok na papasok sa kotse? Nakaupo ka na ba sa isang kotse dati? Sumabad si Queenie, ang tono niya ay puno ng puot. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Okay fine, Yolanda. Pupunta ako at susunduin ka agad. Hintayin mo lang ako. Hindi ba sinabi ko sa'yo ang tungkol dito kagabi? May kasama ako. Mamaya, hahayaan namin siyang tulungan kaming magdala ng aming mga bag kapag umakyat kami sa bundok mamaya. Maaari mo lamang ituon ang iyong buong pansin sa pagkuha ng pagmamahal ni Jarvis. Siguro nakalimutan mo ang tungkol sa iyong mga kaibigan pagdating sa isang tao na gusto mo. O naman. Magkikita tayo mamaya. Ang aking boyfriend. Nasa kanya ang kotse niya. Nagmamaneho siya ng kanyang sasakyan at pupunta doon ngayon. Huwag kang mag-alala, sigurado na tutulungan namin kayong dalawa na magsama, okay? Magkita tayo mamaya. Love you. Sabi ni Queenie. Sa wakas ay naintindihan ni Gerald kung ano intensyon ni Queenie. Sinabi mo na gusto mo akong ilabas para mag-enjoy ako. Dahil dito, ipapabuhat mo sa akin ang mga bag mo para sayo. Go ka, Queenie. Sigaw ni Gerald sa sobrang galit. Hoy, chill man. Bakit ka ba galit na galit? Ano naman kung dalhin mo ang aming mga bag para sa amin? Maliit na bagay. Bukod pa dito, bibilhan kita ng mga pagkain ngayon. Anong kinatatakutan mo? Sinusubukan ng aking matalik na kaibigan na gawin ang kanyang makakaya para mapahanga ang kanyang crush ngayon. Mas mabuting kumilos ka sa iyong sarili. Hindi tayo ang mahalaga ngayon. Ang mahalaga ay ang aking matalik na kaibigan at si Jarvis. Babala ni Queenie. Kung hindi dahil sa katotohanang nakapasok na siya sa kotse, at si Merwinters ang nakakita sa kanila na bumaba, gusto talaga ni Gerald na bumaba lamang doon at pagkatapos. Pero dahil naibigay niya ang kanyang pangako, hindi magandang itsura kung hindi niya tutuparin ang kanyang pangako. Kaya nanatili siyang tahimik. Sumilip si Queenie kay Gerald mula sa rearview mirror at ngumiti ng mahina sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sinabi niya, Gerald, parang galit ka. Noon ay hindi ka magagalit kahit gaano karaming mga bagay ang hiniling kong dalhin mo para sa akin. Alam ko kung bakit ka galit at balisa ngayon. Mula noong elementary, sinabi ko sa'yo na imposible na magkaroon ng kahit ano sa pagitan nating dalawa. Mas mabuti pang hindi mo iniisip ang bagay na iyon. Noong elementary sila, kapwa sina Francis at Queenie ay nag-aral sa kanilang bayan. Pumunta lamang sila sa county noong middle school sila. Medyo bata pa sila noon. Tulad nito, nag-aral din si Gerald kasama sina Xeno at Queenie. Si Queenie ay isang magandang babae noon at iniidolo siya ng lahat ng mga lalaki. Sa tuwing naglalaro sila ng bahay-bahayan, lahat sila ay nakikipagkompetensya para maging asawa ni Queenie. Dahil dito, palaging nakikipaglaban si Xeno kay Gerald dahil kay Queenie. Ngunit ang lahat ng mga bagay na iyon ay nangyari noong sila ay napakabata pa. Sila ay mga immature na bata lamang na walang alam na kahit ano. Malinaw na naisip pa rin ni Queenie na lagi siyang minamahal ni Gerald. Naisip niya na siya ay medyo nagagalit dahil inaangkin niya na natagpuan niya ang kanyang kasintahan ngayon. Naisip niya na naintindihan niya ang ugali ni Gerald bilang isang talunan na lalaki. Ngunit laking gulat niya, tumalikod si Gerald habang nakatingin sa bintana. Ni hindi na siya nag-abala pa sa makipag-usap sa kanya. Di nagtagal ay sinundo ni Queenie ang kanyang matalik na kaibigan, si Yolanda. Si Yolanda ay medyo maganda rin. Mukhang nakilala na niya ito noong sila ay nasa elementary pa lamang. Hindi niya inakala na siya ay magiging napakaganda pagkatapos ng mahabang panahon na hindi niya ito nakita. Siya ay matangkad at payat, mayroon siyang magandang katawan. Sa oras na sumakay siya sa kotse, tiningnan niya si Gerald. Natagpuan niya na pamilyar talaga ang itsura ni Gerald. Ngunit sa halip, hindi niya ito binati at inabot na lamang ang kanyang bag kay Gerald. Hoy ikaw, mayroon akong sunscreen, may cube at ilang iba pang mga bagay doon. Kailangan ko sila lagi. Please ibitbitin mo ng maayos ang bag para sa akin kapag magsasaya kami. Oh Sarge. Walang pasensya na tumango si Gerald. Tahimik siyang nakinig habang nag-uusap sina Queenie at Yolanda sa bawat isa sa buong biyahe. Tinalakay nila sa kaguluhan tungkol sa kung paano sinusubukan ni Yolanda na kunin ang pagmamahal ni Jarvis. Hindi nagtagal, narating nila ang pasukan ng Hot Springs. Mayroong dalawang gwapong lalaki na naghihintay sa kanila doon. Queenie, Yolanda, dito. May dalawang lalaki ang sumalubong sa kanila.
Kapwa pinangunahan ni na Queenie at Yolanda doon si Gerald, na may dalang isang malaki at maliit na bag. Bakit lati ka nang dumating? Oh, hey, nakakuha ka talaga ng isang tao. Mabuti yan. Pwede nating i-enjoy ang ating sarili sa ngayon. Bro, salamat sa tulong mo. Isang lalaki ang naglakad at hinawakan ang baywang ni Queenie. Tumingin siya kay Gerald, ngumiti, at nagpasalamat sa kanya. Ang isa pang lalaki ay kumuha ng isang pakete ng Marlboro at nagtangkang mag-alok ng isang stick kay Gerald. Jarvis, seryoso ka bang nagbibigay sa kanya ng sigarilyo? Hindi siya naninigarilyo. Bukod pa dito, hindi siya smoker at kung magiging smoker man siya, hindi niya kayang bumili ng sigarilyo. Kinutya ni Queenie. Ang pangalan niya ay Gerald, at siya ang lalaking sinabi ko sayo. Tutulungan niya tayong dalhin ang ating mga bag ngayon. Kakailanganin lamang natin siyang bilhan ng pagkain mamayang hapon. Hinawakan ni Queenie ang kamay ng lalaki at sinabing, Gerald, ang taong ito na nag-alok sa iyo ng sigarilyo ay si Jarvis Fish. Ang kanyang mga magulang ay nagtatrabaho sa water utilities sa county. Ito ang boyfriend ko, si Hugo Wayman. Ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng mga pabrika. Habang ipinakilala ni Queenie si Hugo kay Gerald, maingat niyang pinagmasdan ang ekspresyon at reaksyon ng mukha ni Gerald. Sabik siya na makita kung anong klasing sagot ang ibibigay niya dahil nakakuha siya ng kanyang sarili ng isang may kakayahang kasintahan. Ngunit labis sa kanyang pagkabigo, tumango lamang si Gerald ng walang tigil. Parehong nagpapanggap na mabait kay Gerald sina Hugo at Jarvis. Sa katotohanan, sila ay medyo mayabang na lalaki na mahilig sa engranding buhay. Paano niya nasabi? Dahil inaabot nila kay Gerald ang isang backpack bago sila pumunta para bumili ng inumin. Sa huli, bumili lamang sila ng 4 na bote ng inumin. Hindi nila inisip ang tungkol kay Gerald. Ngunit matapos itong isipin, nagpasya si Gerald na pabayaan na lang niya ito. Ituturing lamang niya ito na parang nandoon siya ng mag-isa. Siya ay kikilos na parang wala ang mga ito. Saka nandoon si Queenie. Ano pa ang magagawa niya? Hugo, bakit maraming tao dito sa Sunny Springs? May mga parol at ilaw kahit saan. Anong gagawin nila? Nagtataka na tanong ni Queenie. Pinag-uusapan namin ito ni Jarvis ngayon lang. Maraming tao dito ngayon. Mukha namang busy talaga ang staff. Sa itsura ng mga bagay, mukhang magkakaroon sila ng isang malaking kaganapan, siguro sa Sunny Springs Hotel. Tinanong ko ang security guard tungkol dito ngayon lang. Narinig ko na ang hotel ay nakareserba ng ilang maimpluwensyang mga boss mula sa Mayberry at magkakaroon sila ng isang malaking at mahalagang event dito bukas. Maraming mga big shot ang makakarating doon. Bakit? Hindi mo ba narinig tungkol dito dahil ang tawin ay napakalapit sa fuente? Sabi ni Hugo. Hindi namin narinig ang tungkol dito. Huwag tayong mag-abala. Halika na. Tara na at magsaya ngayon. Tama ka. Tara na. Pagkatapos ay nauna na silang bumili ng mga tiket. Ang presyo ng mga tiket sa isang village town ay hindi masyadong mahal. Mga $7 lamang bawat tiket. Nang marating nila ang ticketing booth, nakita nila ang ilang tao na nagtatalo doon. Tila ba nakikipag-away sila sa nagbebenta ng tiket? Bakit hindi mo ibinibenta ang mga tiket ngayon? Sinadya naming 5 na pumunta dito ngayon. Bakit hindi mo maibenta sa amin ang mga tiket? Isang babae na tila leader ng gang ang malamig na nagtanong. Mayroong 3 kababaihan at 2 lalaki sa grupo na iyon. Naipost mo lang ang balita sa iyong official website ngayon. Ngunit narating na natin ang lahat dito. Patawarin mo ako. Nakatanggap din kami ng isang huling minutong notification 15 minutes ago. Ang aming tourism area ay hindi bubuksan sa anumang mga turista. Dahil kailangan naming palamutihan ang mga lugar para sa maraming mahalagang events. Naging matiyaga na ipinaliwanag ng staff ang sitwasyon. Pero paano naman ang mga turista na ngayon lamang nakapasok sa lugar? Hindi ko nakita na hinihiling mo sa kanila na umalis. Wala akong pakialam. 15 minutes lang ang nakalipas. Kailangan mo kaming papasukin. Talagang humihingi kami ng tawad. Nagsimula silang magalit dahil sa sobrang init. Demon. Napasara ang tourism area. Ski. Kung alam ko kanina, bibilin ko na ang mga tiket kay Jarvis ngayon lang. Kung gayon, Hugo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Gulat na tanong ni Queenie.
Bakit hindi na lang ganito? Tatawagan ko ang aking tatay at hilingin sa kanya na gamitin ang kanyang mga koneksyon at subukan ito. Pagkatapos ay kinuha ni Hugo ang kanyang cellphone. Nagsalita din si Jarvis, tatawagan ko rin ang aking tatay. Kilala niya ang vice manager dito. Okay. Jarvis, naniniwala ako sa'yo. Nagpatuloy ang mga lalaki sa pagtawag sa kanilang cellphone. Pagkatapos ay kumuha si Queenie ng ilang tissue paper at tumulong para maalis ang pawis sa noo ni Hugo. Hoy, ikaw, pumunta ka dito, ibigay mo ang bag ko. Minadali ni Yolanda si Gerald na kunin ang kanyang bag nang makita niya si Queenie. Pita! Bilisan mo naman. Bakit ang bagal mo? Binaba ni Gerald ang malaking bag at nagsimula siyang hanapin ang maliit na bag. Mabilis siyang pinagsabihan ni Yolanda. Dalian mo at ibigay ito sa akin. Ang bagal mo talaga. Nahanap ko na? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.